Isang panibagong araw na naman para sa atin. Ay, kakagising mo natin. At tingnan mo yung dalawa. Yan, nanakit yung palikat ko. Tsaka yung legs ko. Ako. Pag tumabi sa akin ginagawang kama yung katawan ko. Ay, yung dalawa. Kala mo magaan. Yan. Nakasiksik nung nakasiksik. Ayan, sisiksik na naman o. Kala mo maliit na aso makadikit ka. Bigkat. Ito na yung muscle o. Yung bas pa yun. Hindi ka mamaw. Nako, nagasa na naman ako. Yan na. Laki na katawan, malaki pa katawan sa akin. Legend. Yan, kaya kami sa umaga, araw-araw. Yung kumakain yung isa, chop-chop. Yung chopper kasi twice a day kumakain. Itong dalawa once a day lang. Kamusta daw? Baby loves. Si Chopper. Hinihiwalay niya yung chicken feet pag kumakain siya. Aalis mo siya dun sa pakainan. Kakainin mo na yun sa sulok ng chicken feet. Tsaka babalik ulit siya sa football niya. Yan, pag ganito si Bless yung nagpapakain sa Chopper sa umaga. Kahit pa paano tinutulungan ako ng anak ko. Kumbitin ako sa tulog. Siya naman ang mag-ano. Teka kaabang. Siya may mukha ni Hera. Medyo maigsi yung uso ni Hera. Tapos mas kitang-kita na-emphasize yung yung panga niya sa Legend kasi malaki din ang panga ni Legend kasi mahaba kasi gusto ni Legend, kaya kung tititigan yung kala mo maliit yung ulo niya, pero hindi, malaki yung ulo niya. Medyo mahaba lang talaga ang uso niya. Si Hera kasi maigsi ang uso, kaya mas kitang kita yung laki ng ulo, pero malaki ulo nito. Pati batok makapal. Kaya mahulog. Tutulog nga kami kanina, nahulog siya. Biro mo sopa, dito kami natutulog sa sopa. Kaya dito kami natutulog sa sopa pumesto siya dito sa may bandang dito. Pagpihit namin daw, nahulog siya. Kaya kayo. Katabi nito yung mami niya dun sa kwarto pinawiwi sila. Nasarado na siguro yung pinto. Hindi na siya makabalik. Kaya pag hindi siya nakabalik, dito siya tumatabi sa akin. Yan. Malalambing yung mga alaga natin na yan. Love ng daddy yan, love Love ng daddy. Sleep ka na dyan, sleep na. Isang magandang hapon sa inyong lahat mga kamamaw. At tayo papasok na naman. Yan mga kamamaw, nag-vlog tayo ngayon dahil pwede nating matulungan at pwede akong magkaroon ng bagong kaalaman ngayon mga kamamaw. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kamamaw is ang pag-shed ng mga American Bullies natin ngayon. So ito sa mga nakakapanood, ako po, sasabihin ko po sa inyo, hindi naman tayo professional pagdating sa pag-American, lalo na sa pag-aaso.
hindi tayo masyadong knowledgeable sa mga bagay-bagay. Nandito si Kamamo para makakuha sana ng konting idea sa inyo sa mga matatagal ng nag-aalaga ng aso, usually sa American Bully natin. Humingi po tayo ng konting advice or pwede tayo magbigay ng aking advice based sa aking na-experience. May mga nagtanong kasi sa akin, usually doon kahapon tumawag sa akin yung owner ni Rex, yung unang litter natin. Bali yung pinakatag dito, siya yung panganay, si Rex yung panganay doon sa unang litter niya. Matawag siya dahil nagsished daw ngayon si Rex. Usually naman mga kamama, based sa akin ng experience, nagsished ang aso, lalo na ang bully, twice a year. Kadalasan na experience ko si Hera at si Legend, nagsished siya ng summertime tsaka ng first month of the year, like January. Ngayon mga pa-shed na sila ngayon. Yun. Pero hindi ganun kadaming mag-shed ang mga American Bully Cocktail. Pero mapapansin mo sa kanila pag shedding time nila. Kasi sa normal days na minsan normal yun talaga nalalagasa sila ng balat. Siyempre minsan naiipit yung balahibo nila sa ibang, sa kung ano man yung nahigaan nila. Parang buhok din natin yun na napupulit. Nangyayari yung shedding nila pag summertime tsaka January. So ngayon wala pa nakikita, pero usually ganun yung mga time nang nagsished ang aso. And then usually si Hera pag katapos mga anak doon, kasi nga stress nag-stress yun. Yan. So ngayon baka matulungan si Kamamaw, maglagay lang kayo ng suggestion sa ating comment box kung ano mga bagay na mai-share nyo, na ano bang mga dapat gawin pag i-shed ang ating mga anak. Usually kasi sila Hera at Legend, pati yung mga puppy natin, lagi kong nilalagyan ngayon ng coconut oil. Pwedeng ipahid, pero usual ako nilalagay ko sa pagkain nila. Kasi hindi ko masyadong pinapahiran ng coconut oil kasi nga mainit sa katawan yun. Mainit yun kasi kahit kayo naman sa tao, nakita nyo yung buhok nyo pag nilalagay nyo ng kahit anong langis, mainit, diba? So ganun din sa aso, pagpahid nyo. Pwede rin naman yun kasi nakikita ko marami naman talagang gumagawa nila. Pero kung medyo maselan sila, talagang nagiging irritated ang kanilang mga balahibo, mas maganda pakain mo na lang, lagay mo na lang na like half teaspoon every meal. Tapos pwede rin ng chicken liver or beef liver. Yun yung mga pampaganda ng coating ng mga alaga natin. Yun yung ginagamit ko. Kasi hindi naman ang mga nasuggest sa atin before ng iba nating kakilala, si Coach Denmark. Yun yung niya, medyo irritable daw yung balat ni Rex. So syempre iba-iba tayo ng way ng pakain. Tinatanong din natin kung ano yung pinapakain mo everyday sa alaga mo. So para at least kahit paano, kumbaga hindi lang basta-basta magbibigay ka agad ng isang bagay na ito ang paggawa mo. Dapat bago ka magbigay ng suggestion or something na gano'n din. Ako sa akin yan tinatanong ko muna kung ano yung kinakain niya, ano ba yung diet ng alaga natin. Doon ako nagsisimula, isipin ko kung ano ba yung pwede nating maitulong. Kaya sabi ko sa kanya, instead na ipahid nyo is ilagay nyo na lang sa dog food. Same time, lagyan nyo ng chicken liver or beef liver na nakakulong. Pwede rin naman fresh kasi usual. Pero pa rin naman, may sinagaan talaga ng nakasanayan ko ng pinapakulong ko yung liver. Tapos nagtanong din siya dahil pag nilalagay daw yung coconut oil sa pagkain, yun ang sinabi niya is malambot daw ang pupo ni Rex. So ang siguro sabi ko sa kanya, lagyan mo na lang ng chicken feet o kaya carrots, kasi yun yung mga magagandang magagandang nilalagay ko. Kaya pag nagpupo yung mga alaga natin is sila, matitigas yung pupo nila. Hindi ko kinakalimutan lagyan ng ganun kasi automatic malambot yan pag dog food lang.
Pero iba-iba pa rin naman ang ano ng aso, pero para sa akin, sa experience ko, 100% lalabas matigas ang pupo ng aso pag bibigyan mo ng chicken feed tsaka ng carrots. Tumutulong yun magpatigas ng pupo. So ayan, kung di meron kayong mga ibang style of ng pagkikare din sa ating mga alaga about sa balahibo niya, sa coating nila, yan, willing akong makinig at magbasa ng yung mga komento mga kamamaw. So ayan mga kamamaw, drive muna si kamamaw. I'll see you later. You know, puting-puti ang paligid mga kamamaw. Medyo maaga kasi tayo pumasok at mag-overtime tayo ng 2 hours ngayon, pero kung wala, maaga tayo na maaga. 3:30 tayo mag-start. So ngayon 3 o'clock pa lang, maaga tayo ng 30 minutes. So tambay muna tayo sandali. Tsaka ano, yun, shoutout pala kay Coach Denmark. Nasa Pilipinas siya ngayon. Kasi ano siya, naglaban siya ng aso sa All Breed Dog Show. Ay, ang dami nakuha awards mga kamama. Di ko naalala yung klaseng aso nilaban niya. Basta parang maliit lang siya na aso. Pero nag-title talaga, nakakuha ng Grand Champion. Yan, kalupit si Coach Denmark. Ingat ka dyan. At saka kung kakalimutan yung dog list ko. Dito kasi parang na ano tayo sa ano, sa dog list nung sa Pilipinas, marami kasing klase, iba't ibang style. Eh dito kasi pag sinabing mga dog leash, training leash, parang isa lang yung itsura. Di kasi katulad sa Pilipinas, ano siya, kumbaga more creative yung itsura ng mga ano, more creative yung mga itsura ng mga mga dog leash, lalo na yung sa mga pang walk natin na leash tsaka harness, o kaya collar na mga terno. Eh meron dun sabi ko sa kanya, bili niya ako. Yan. Saka ingat ka dyan, miss ka na namin ni Kenneth Lipit. Yan. Saka syempre, ang malapit na pagbalik mo, syempre ABKC show naman. O sana makachamba ulit si ano. Di pa naman natin siya titingnan pala natin based doon sa panganak kasi ni Mrs. Gusto ko yung, ayoko nung nahati yung oras ko, gusto ko nakapokus ako doon kay Baby Jacob pag malapit na siyang nalabas. Kasi ang laban nata sa Quebec yun 6 na show. Bala ko sana bibigyan ko pa ng isang hirap si Legend. Lalaban ko pa sana si Legend Sa kanya ko papawakan syempre. So, syempre si Legend makakarat from Quebec na siya, makakabalik siya sa Quebec. Sana all. Ako hanggang sa Saskatoon, pinakamalayo ko lang napuntahan is Banff. Pero never pa akong nag-drive or nag-take ng airplane going to medyo malalayong lugar like Toronto. Di ko pa namin. Syempre gusto rin nating makita yung Niagara Falls. Yan mga ano natin, yung mga simpleng pangarap natin yan. Kaya ikaw Coach Denmark, ingat ka dyan at enjoy your day sa Pilipinas. Alam ko mainit yan dahil dito sobrang lamig. Yan mga kamamaw. Tsaka bukas na lang siguro mga kamamaw, pagpapakainin ko si Hera tsaka si Legend, papakita ko kung ganong karami lang ng amount ng coconut oil yung nalagay natin sa dog food niya. Di ko lang sure kung may chicken liver pa doon, pero nakaraan parang 2 days ago nagpakulo na ako. Titingnan natin kung meron pa, maglalagay din ako para makita nyo kung gaano kadami lang ang amount na nilalagay natin sa pagkain ng mga aso. Nakita nyo naman lalo na si Hera, halos pag naaarawan si Hera kumikinang talaga yung balahibo niya. Ganon kaalaga ang kamamaw dun sa mga anak niya. Ganon ko sila inaano. Tsaka mas maganda rin mga kamamaw para hindi rin pala mag-shed ng or maglagas talaga ng sobra or magbalakubak yung aso mo, wag nyong masyadong papaliguan. Usually marami na yung twice a month. Ganun ako magpaligo ng aso, twice a month. Even summer or winter, twice a month. Pero kasi every time, like bago matulog, pinupunasan ko yan. Punas yan, pati pa hinugasan ko. Hindi lang sila naliligo kasi the more na lagi mo silang pinapaliguan, magdadry ang balat ng mga aso. Yun din ang reason bakit pwede rin nagsished yung aso. At the same time, nagbabalakubak sila. So huwag nyo masyadong papaliguan masyado yung aso nyo. Hanggat maaari, kung talagang nakikita nyo, sabihin nyo maputik, talagang ano, punas-punasan nyo lang.
punas-punasan nyo ng araw-arawin nyo ng punas-punasan, hugasan nyo yung paa. Kasi may binili kaming hugasan ng paa, yung talagang parang ibabrush talaga niya yung paa mo. Parang kala mo cup lang siya, pero may mga ano siya, may parang style, parang sponge siya doon sa mismong loob ng bote, tapos lagyan mo na tubig na may sabon, ikaskas mo lang ganyan, maglalaglagan lahat ng dumi sa paa ng aso mo. Yun ang pinakamagandang siguro magagawa nyo para kahit paano maiwasan nyo yung talagang paglalagas ng balahibo ng aso. Try nyo tong ginagawa ko. At the same time, yung iba dyan na mga malulupit na breeder o tsaka mga dog owner, welcome po kayong mag-comment dito sa ating YouTube channel para kahit paano ako din po ay may matutunan din. Maraming salamat sa inyo and see you tomorrow mga kamama. Yan mga kamama, pauwi na tayo. Tingnan nyo na may tsura ng sasakyan natin mga kamama bago tayo bumiyo. Excuse me. Sobrang puno ng snow. Grabe oh. Umulan kasi ng snow kanina. Oy. Awa ng Diyos mga kamama, hindi tayo minamigrate. Hindi tayo namamigrate ngayon. Dahil mga kamama ko nila natin. Si kuya binati ako. Tapos nawawala pala yung natin, no? Pakita natin yan mga kamamaw, yung walis natin. Kasi yung walis natin hindi pwedeng mawala dahil mga kamamaw, pasensya na medyo madilim. Hindi pwedeng mawala ang ating pangwalis at hindi mahirapan tayo kakamayin ko yan, no? Yan. Ano naman mga kamamaw yung snow ngayon, parang blurry. Yung mabilis siyang matunaw. Hindi siya katulad ng solid na snow nung nakaraan. Kaya hindi tayo mababalahaw dito sa basya natin. Tiyan mo, mabilis matunaw. Nang binuksan ko yung heater ng sasakyan, medyo mainit na siya. Ano na. Mabilis matanggal yung snow. Ano siya, flary siya. Sarap ano? Grabe. Oh. Wow. Ang napalayo kasi yung natin, parking natin. Napalayo yung parking natin. Kasi maaga tayong dumating kanina, napalayo tayo. Hindi naman natin nakuha agad yung sasakyan natin. At busy tayo kanina sa loob. Ang layo nito mga pag nilakad ko papunta doon. Nasa 5 minutes din mahigit. Eh kung naka-break lang tayong 15 minutes, hindi mo matatapos yung shovel nito sa break mo. Kaya no choice tayo. Ay mga kamamaw, lamig. Yan, tapusin ko muna ito mga kamamaw. At malamig. Ilalamig na si kamamaw. Yan. Driving na mga kamamaw. Lamig. Magdadrive na muna ako mga kamamaw at magkita na lang tayo. Bukas mga kamamaw para nakapokus ka kamamaw sa kalsada at medyo makapalangis na. So see you tomorrow mga kamamaw. One day later. Yan mga kamamaw, kinain na ni Hera yung liver eh. And nilagyan ko ng liver, pinakulo ko ng liver, tapos nilagyan ko konting treats tsaka dog food. Tapos lalagyan natin ng chicken feet. Tinutuo ko lang yung chicken feet. Yan mga kamamaw, ganitong amount lang ng liver yung lalagay mo. Yan o. Gusto nila yan. Ganyan lang amount ng liver. Tapos parang ano lang, parang 1 teaspoon lang ng coconut oil. Yan. Ayun mga kamamaw, ganyan lang kadami.
Yan, syempre di mawala ang chicken feet. Ayan, tig-dalawa sila. Tinuko ko lang. Pero hindi ko niluluto yung mga mamang, dalawang peraso lang. Kung patigas ng pupo. Yan ang reason ba't matitigas ang pupo ng mga aso natin. Baka yan sila agent. Kamera. Tara. Gutom na gutom yan. Ay, ubus agad oh. Yan, bago po matapos ang ating vlog, shoutout ko po si Kate Charmaine Apostol sa Philippines. Yan. Shoutout sa iyo kamamaw. Sana huwag kayong magsasawang manood ng aking vlog, and then keep comment dun sa comment box natin at ma-appreciate ni kamamaw yun. Maraming salamat po, and God bless you.